Ay, si Smila ba na kasama mo na sa Fairtex nung nandun ka pa or wala pa siya nun? Sino? Si Sorry. Smila Sandel. Manila. Oo, nandun na siya nung ano. Nakaka-spy ko rin siya before Hmm, kami nila stamp. ayun. Speaking of her, kalaban niya si Alicia Helen Rodriguez, Kaya yung nga eh. atomweight Muay Thai. Mm-mm. So, mag-move up si Alicia ng weight. Ano yung in-expect mo sa laban na to? Kasi nakikita natin yung mga fights ni Smila talagang ano rin eh. Oo Bakbakan eh, din eh. palaban yung batang yun eh. Ano tingin mo doon? Ah, sa tingin ko, siguro may lamang si Sandel si Samila sa kanyang height. Kasi tangkad talaga niya. Mm-mm. Sobrang gamit na gamit niya yung reach niya pag umaano, pag sumusuntok, hindi ka aabot talaga eh, kapag maliit ka eh. Mm. Pero kasi Alicia, si Alicia naman, power, tapos, ano siya, matalay na siya lumaro, kaya niyang pumasok sa kahit matatangkad, feeling ko. Mm. Ayun si Alicia, last fight niya, yung unification kay Janet. Pero before no, tagal niyang nawala kasi 'di ba, nagka-baby ng Mm-mm. anak. So gaano ka na-impress kay Alicia no na kahit almost 2 years na wala, yung Mm-mm. balik niya parang mas magaling pa siya. Mm-mm. Yun nga eh, hindi ko alam paano na nagagawa yun. Siguro kasi hindi ko pa na-experience na magka-baby. Pero sobrang nakaka-inspire, alam mo yun, Mm. yung, yung mga ganyang klaseng tao. So, feeling ko si Alicia kasi champion-minded na talaga siya. Mm. Kaya madali sa kanya yung mga ganyan. Ito si Smila, 18 pa lang ata. Mm-mm. Ang sobrang bata pa. Gaano ba nakakatakot si Smila na 18 years old, champion na siya, pero wala pa siya sa talagang peak ng ano niya, sa talagang peak ng kalakasan Yun niya. nga eh. Ano ba? Feeling ko kasi sa Mila, nasa tiyan pa lang ng mama niya, nag-training na yun. Ah, si Samila kasi, sobrang, nung nakakasama ko siya sa Fairtex before, sobrang sipag niya mag-training. Wala siyang excuses. Hindi nga siya nagsasalita eh. Mm. Training lang talaga siya. Tapos kapag kunwari, di ba, nagpa-pads usually, sumisigaw. Siya Mm-mm. wala. Ganun siya Mm. alam mo yung bata na nagte-training lang, ganyan. Pero pag sa fight, grabe, Mm. ang lakas. Ayun. Nag-spar kami before, pero dinadaan ko lang sa boxing kasi syempre Muay Thai, pero ang hirap pumasok sa kanya, grabe. Mm. So, tingin mo Feeling ko ganun yun? advantage niya is Mm. yung kanyang reach. So, tingin mo ganun yung parang naging struggle ni Jackie Buntan last time? Kasi parang magkasing height lang kayo ni Jackie eh. Oo, parang ganun. Matangkad Mm. siya ng konti sa akin. Feeling ko Mm. yun nga yung naging struggle niya kasi sobrang tangkad, sobrang haba ng reach ni Samila. Ang hirap pumasok talaga. Kailangan dun yung kasparing mo sa camp, ganun din katangkad. Mm. Ito kasi may mga fighters na yun nga parang nakikita na agad nila yung advantage pero hindi hindi nila alam gamitin. Like may Mm-mm. mga batang fighter na matangkad pero hindi nila alam Mm. paano gamitin yung reach. Pero gaano ka na-impress kay Smila na teenager, nakita Mm-mm. niya kagad kung ano yung saan siya magaling, then ginamit niya kagad. Ayun nga eh. Feeling ko kasi, lagi, sa pagpapads niya everyday, alam niya na kung paano gamitin yung reach niya. Tsaka, ano ba? Ewan ko ba dun sa batang yun, sobrang, sobrang sipag niya kasi mag-training. Kaya sobrang impressed talaga ako sa kanya. I'm not surprised na champion siya ngayon. Ito syempre prediction mo kay Smila Mm-mm. versus Alicia. Ang hirap. Kasi hindi ko alam kung kaya ni Alicia. Si Alicia, kung kaya niya pumasok kay Samila, kung kaya niya mag-in, tapos sugod siya, kung hindi siya lalayo, feeling ko kaya niya eh. Pero Hmm. iba kasi yung reach ni Samila eh. Kailan ba pumili? Ang Kahit hirap hindi. pumili.
Kung Ang wala hirap talaga. pumili. Pero, I think, magagamit ni Samila yung kanyang reach. Tsaka Mm. syempre, champion siya. Di-defend niya yun. Mm. You know, One Fight Night 14, nung in-announce to, puro babae kagad yung ano eh. So, kalat Mm-mm. talaga ng lahat, all women's card uli. Pero, Mm-mm. hindi. Pero, babae yung mga title Main fights. event. So, Mm-mm. mm so gaano ka, as a woman fighter, gaano ka ka-proud na yung one, alam nila yung importance ng babae sa sport? Ayun, sobrang, syempre masaya ako kasi bihira lang yung mag main card yung mga babae sa mga ganyang ano eh. Kaya sobrang grateful ako sa One Championship kasi pinapahalaga nila yung mga babae when it comes to ganyan, 'di ba? mm Of course, aside from the women fighters na lalaban nga sa title fights, may Pilipino rin na lalaban sa One Fight Night 14. Mhm. Announced na si Manong Ed versus Amir Khan, then si Stephen Loman versus John Lineker. So, for you, hindi lang babae yung lalaban pero may Pilipino pa na lalaban. So, gaano ka ka-excited sa fight card? Para sa akin excited ako syempre. Parang matagal na wala si Kuya Edward Mm-mm. and parang siya na yung ano eh, siya na yung parang ano ba tawag dito? One of the face ng Filipino MMA eh. Masaya ako na may mga lalaro ng mga ganyang klaseng fighter sa sa One Fight Night. Mm. Ito, speaking of Manong Ed, nagulat ka ba na umalis siya sa Team Lakay and gumawa ng sariling gym? Sa akin, syempre nagulat ako kahit sino naman yata nagulat kasi dekada na sila nandun. Tapos, parang lilipat pa, di ba? So, parang ano eh, sila na yung mukha ng team nila, ng Lakay eh. So, I think everyone naman nagulat na paglipat nila. Ano kasi yung mga umalis sa Team Lakay, Manong Ed, Kevin Bellingon, Joshua Pasio, yung mga Mm-mm. champion before. So Mga champion gaano, na before. 'di ba? So gaano Mm-mm. kataas ang expectations mo sa Lions MMA? Siguro, syempre, mga champion sila. Syempre, feeling ko talagang, talaga na mag-build sila ng ganyan eh. Syempre, maraming, maraming tao na mag expect ng kanilang version 2 ng mga fighter ng Lions. So, sa tingin ko talagang gumagawa sila ng paraan para mag-improve yung mga sarili nila. Na-consider mo ba, Denise, na pumunta ng Baguio and makipag-train sa kanila? Um, Siyempre, hindi mawawala sa akin na makipag-train ako sa mga champion. Iba kasi kapag pag makikipag-train ka talaga sa kanila. Actually, naka-train ko na sila Joshua before sa Vertex pa. Pero Mm. ngayon, bala kong bumisita sa Baguio and maki-cross-train sa kanila. Kasi mga friends naman kami, so possible naman. Hindi naman ako yung close-minded na dito lang ako, ganyan. Mm-mm. Hindi ako ganun eh. Kung pwede ako makisuyo sa mga champion para matulungan ako para mag-improve, gagawin ko.